Mga kababayan, unahin na natin itong si Ramil Madriaga na kung saan po mga kababayan ay hawak na po ng NBI. So, ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Lahat po ng sasabihin natin dito ha mga kababayan ay meron po tayong source, no? Meron tayong source, meron tayong pinagkukuhaan ng balita. Hindi po tayo nag-imbento dito ng kwento katulad ng mga DDS. Oh, speaking of DDS, mamaya pag-usapan natin yan. Ito po mga kababayan, mula po ito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ayan po. Kung nakita nyo po dyan mga kababayan, no, si Ramil Madriaga po ay nasa kustodiya na ng NBI. No? So, hawak na po siya ng NBI. Ako pinagtatanong ha kung hawak na po ba siya kasi dito po mga kababayan, kasama na po ni Ramil Madriaga itong mga NBI agent. Ayan. So, medyo ilapit po natin mga kababayan. Ako, delikado. Ha? Delikado. Mamarites Musni sa Serisa Forcilo po. Delikado po, no, si Lustay dito. Naku, patay ka dito, Inday. Ayan na, oh. O, ayan, nakita nyo po yung nakadilaw, si Ramil Madriaga po yan. At yung doon sa lamesa, si Ramil Madriaga po yan. Ngunit itong mga NBI agent po, mga kababayan, ay tinakpan po ang mukha, no? Kasi mga agent po yan sila. No, may mga tinatawag po yan sila mga special mission, no. Minsan sila po ay mga, 'di ba? Minsan nagpapanggap silang mga nagtataho, nagtitinda ng balot, 'di ba? Kasi may mga special mission nga kaya tinatakpan yung mukha nila. Ayan, ito po mga kababayan sa DZMM po yan, Radio Patrol sa Istrenta na kanilang post. So basahin ko lang po. Tignan. Nagsagawa ng investigasyon ang National Bureau of Investigation sa umano'y tangka sa buhay ni self-confessed bagman Ramil Madriaga sa Metro Manila District Jail Annex 2 Building, Camp Bagong Diwa noong March 4. Idinitalye ni Madriaga sa NBI ang insidente noong March 3 kung saan isang detainee ang gumitgit sa kanya at tangkang may bubunutin sa likuran ang lalaki. Itinulak siya ni Madriaga at sumigaw kaya't nasakluluhan agad ng mga jail guard. Hiniling na rin siya ng otoridad na mailipat siya sa piitan. Ayan, ito na nga mga kababayan, no? So, ayan, na ano na ng NBI si Madriaga at ililipat na daw po ito ng kulungan or ililipat siya sa mas safe na lugar. Ayan, Ma'am Arlene Popular, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po, Ma'am. No, so ililipat na si Madriaga. Patay ka diha. Hala, ito na mga kababayan. Diyos ko. Alam nyo na mga kababayan na speaking of NBI, so ibig sabihin mga kababayan, yung hiling ng kampo ni Madriaga or ng abogado ni Madriaga na i-forensic examine itong mga cellphone. So ibig sabihin, napaprocess na din pala ng NBI, no? Nakuha na din po ba ng NBI ang 3 cellphone ni Madriaga na regalo ni Digong at nandun lahat ng ebidensya patungkol dito sa mga utos at command ni Sara kay Madriaga tulad ng pag-utos na kunin ang droga sa magnetic lifter doon sa magnetic lifter ni Michael Yang sa utos daw ng asawa ni Sara na si Man Scarpio. Pangalawa, yung mga conversation picture na kung saan po ay inutusan po si Madriagang maghatid ng milyon-milyong pera sa Quezon City, sa Pasig, sa may Mega Mall, sa may Muntinlupa, tapos sa may parking lot no ng ombudsman, no. Nako mga kababayan. Ma'am Arlene Popular, maraming salamat sa pagpa-member sa ating YouTube channel, Ma'am. Thank you so much po. Ayan, eto na nga mga kababayan. So, delikado na po ito mga kababayan. Kung hindi madaan, meron pang sa Laguna, doon sa yung sa mayor ng Laguna, di ba? Yung naghahatid daw ng pera doon sa mayor ng Laguna at yung naghatid ng 1 billion cash, no? Isang 1 billion cash na isinakay sa isang van na hinatid doon sa may Katarungan Village, no, sa may Muntinlupa. Nako, dito to sa lugar ito ni Kenneth Dong, na drug lords. Patay ka diha, sa utos daw yun ni Digong. Ayan, nako, patay ka diha.
Oh, so ito po mga kababayan, pakinggan po natin itong isa sa mga hiling, no, ng kampo ni Madriaga. Nako. So ibig sabihin mga kababayan, nandoon na si Madriaga at inimbestigahan na ng NBI. So sa madaling salita mga kababayan, yung hiling nilang i-forensic examination itong mga cellphone na nasa hawak daw ito ng trial court or Manila, anong tawag dito? Trial court, no? Itong cellphone niya, nandoon daw nakaano. So ito po, pakinggan nyo mga kababayan. Secondly, if the ombudsman will have the time and the manpower to do this, for them to request the forensic examination of the 3 mobile phones of Mr. Madriaga, Ayan na. currently in the custody of RTC 21 Manila. Why is it there? Well, during my interview with Mr. Madriaga, he said na he has photos, text messages, call logs, which will prove yung kanyang allegation as contained dito sa affidavit. Okay, pag-usapan po natin Ala. yan in a bit. So, it was just today when you wrote the Office of the Ombudsman Yes, on behalf of your client na imbestigahan pa itong naging testimony o Yes, pagsalaysay ni Mr. Madriaga. Sir, first of all, how was he able to have a sworn affidavit while being detained in Camp Bagong Diwa? Pumunta Mama ho sa Jordan, kanya hello po. sino? Yes, Linda Lopez, hello po. Number one, when you prepare this kind of document, pag hindi notarized, you will be criticized. Kwento lang yan. So we look for a listed notary public in Taguig, and we saw one, so we requested her to go inside with us for the notarization. These are ministerial act naman o ano eh. Oh, narinig nyo mga kababayan. So, kung magawa ng affidavit si Madriaga tapos hindi naman notarize, ang sasabihin ng mga tao at ng kalaban ay kwento lang yan, hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan. Ngayon mga kababayan, naghanap daw sila ng isang notary office doon sa may Taguig. So, ayun, napanotaryo daw nila. So, ibig sabihin, mga kababayan ay hindi ito kwento, hindi ito gawa-gawa lang, which is totoo kasi nanotaryo eh. 'Di ba? Napanotaryo po. Naku, patay ka diha. So ang hiling daw dito mga kababayan mula sa ombudsman pati sa NBI na i-forensic examination itong 3 cellphone ni Madriaga na nandoon daw lahat itong mga text message, mga conversation, mga photos na magpapatunay mga kababayan na lahat ng kanyang aligasyon sa affidavit patungkol kay Sara ay nandoon sa cellphone. So ngayon mga kababayan, hindi po natin siguro masabing AI kasi bakit mga kababayan? Kung AI, wala pang AI nung time na si Madriaga ay kinulong, no? Wala pang AI nung time na si Madriaga ay utusan pa ni Digong at pagbaba ni Digong, kakatransfer lang niya kay Sara. Wala pang AI nun. At saka mga kababayan, hindi pa si Madriaga marunong mag-AI, video, picture lang yung sa kanya. Kumbaga, pag inutusan siya ngayon na kukunin niya itong droga sa magnetic lifter, pipicturean lang niya. Nandito ako sa magnetic lifter, ito na yung drogang nakuha ko, ilagay ko na sa bag, drive na ako. So, ganun po yun mga kababayan. Tapos yung isa naman, ito na po, sir. Ang tawag pa nga daw dito ni Madriaga kay Digong ay MC, no? CM ba or MC? Di ko alam mga kababayan na anong tawag ni Madriaga doon. Basta may initial siyang tawag kay Digong na MC. MC ba ang tawag ni Madriaga doon sa kanyang ano? Hala, Diyos ko, ilang si Sayad noon. Hala, patay ka diha. To continue. Swearing to the notary public, di ba? So, the notary public entered the BJMP together with me. Nag-logbook kami ron. We have photos. And there are CCTVs na nakita talaga na ninonotaryo yung affidavit. So pumunta pala sila doon mismo mga kababayan sa loob ng BGMP Annex, no? Itong notary pub, yung kumbaga parang lawyer na nagpanotaryo si Madriaga, nag-logbook daw sila doon sa loob ng BGMP, may mga CCTV naman daw sa BGMP na nagpapatunay na pumunta doon at nagnotaryo dito sa mga affidavit ni Madriaga na sinamahan ng kanyang abogadong si Attorney Palad. Patay ka diha. Nako. Sabi ni Glenn Resurrection, patay kang saratanas. Your end is near, di ba? Oo, kaya nga, di ba mga kababayan? Patay ka diha. Doon
doon mismo sa BJMP. Is it unusual that that happens? Because I remember reading or watching something na sinasabi po, napakalakas naman itong si Madriaga na pumunta pa sa kanya, notary public. Hindi kasi pwedeng lumabas eh. So, That's this why I was Tama asking, is Yeah. that a normal occurrence? When Actually, one has to Ma'am Sonia, write or hello po. execute an affidavit, obviously it has to be notarized, hindi po ba? Yes, oo. Is it a normal occurrence na pupunta po yung notary public doon? Yes, sa actually, kulungan? Kasi hindi po sila pwede lumabas. Yes, number one, pangit naman or highly irregular if the detainee will go outside to have the affidavit Tama. notarized. Definitely, bawal yon. So what we did was to look for a notary public, dalhin sa loob, which is allowed. It happened naman, nagsimula to during the So, pandemic time. question when mga we kababayan, submit question kung allowed ba ang notary public pumasok sa during kulungan the pandemic time. para maggawa ng notaryo sa affidavit ni Madriaga. So mga kababayan, allowed po, no? Depende na lang din po 'yan sa mismong notary public or isang abogado na magnonotaryo doon kay Madriaga kung papayag siya, 'di ba? Malay natin wala naman sigurong kliyente, wala sigurong tawag dito schedule or hindi hectic ang schedule niya, hindi conflict. So sa madaling salita mga kababayan, pwedeng pumunta. At sabi na nga mismo ni Attorney Palad, wala naman daw bawal, no, na pumunta doon sa loob. Pwede naman as long as sumunod sila sa patakaran, no, ng BJMP mga kababayan. Pero sa madaling salita, totoo, no, kasi nanotaryo Alaka, Ma'am Nida Arcion kay Ma'am Brenda Barton, hello po. So ibig sabihin mga kababayan, kabahan na talaga si Sara dito. Kaya pala mga kababayan, hindi madaan sa suhol, hindi madala sa suhol, ipagurgur. Alaka, patay ka din ha. Nako, patay tayo diha mga kababayan ha. Mismo dinitalye mismo yan ni Attorney Palad na notaryado itong affidavit ni Madriaga at hindi ko sure mga kababayan kasi may balita yon na 'di ba nag-request itong si Attorney Palad na imbestigahan at i-forensic examine itong tatlong cellphone ni Madriaga na nasa Manila RTC branch, no? Court ang kaniyang tatlong cellphone at di ko lang sure kung natanggap na din ba ito ng NBI kasi nag-request din sila sa NBI na ipa-forensic examine itong tatlong cellphone at which is ganun din mga kababayan na nag-request din itong abogado ni Madriaga kay Ombudsman Boying Rimulya na imbestigahan din itong kanyang cellphone at saka itong kanyang mga sinasabi sa kanyang affidavit. So, correct me if I'm wrong mga kababayan, hindi naman siguro na hindi natin alam pero hindi naman siguro natutulog ang ating ombudsman. Dahil medyo matagal-tagal na po yan mga kababayan, medyo matagal na po yung ni-request ng kampo ni Madriaga na imbestigahan ng ombudsman. Patay tayo diha. Sino ba naman si Madriaga kung niya si Inday Sayad kung hindi totoo lahat ng kanyang sinasabi. Kaya nga 'di ba si Renato Valenzuela, kung hindi totoo lahat ang sinasabi ni Madriaga mga kababayan, sino ba naman si Madriaga para kasuhan? Hindi ba nila naisip kakasuhan lang, nakakulong na nga. Walang mawawala kay Madriaga, mga kababayan. Kung tutuusin kahit kasuhan mo si Madriaga, tas makulong siya dyan, ano pa bang ikakulong niya, nakakulong na siya. 'Di ba? So, sa madaling salita mga kababayan, at nakakapagtaka din po, sa dinami-daming aligasyon ni Trillanes, bakit si Madriaga ang kinasuhan? Bakit si Trillanes hindi? Kasi nga ganito po yan mga kababayan. Kung sakali po na kinasuhan po ni Sara Duterte or ng mga Duterte si Trillanes, mauungkat po kasi isa-isa. Kasi si Trillanes mga kababayan, lumalaban. Si Trillanes kasi may makinarya. Si Trillanes kasi nasa laya. Si Madriaga kaya basta-basta nilang ganyanin at madali nilang ganyanin kasi si Madriaga nakakulong. 'Di ba? Sa madaling salita, walang power si Madriaga na maglabas ng evidence. Pero ang problema mga kababayan ay yun na nga, iniimbestigahan na at hawak na ng NBI si Madriaga. So, eto, makalkal na ito. Naku, patay ka din ha. Ang akala siguro ni Sara ay si Madriaga, kaya natin tong kasuhan kasi nakakulong naman yan, wala namang power yan. Hindi niya alam
Kaya hindi ba niya alam na kaya ba si Madriaga ay malakas ang loob na ganyan? Do you think walang tao sa likod niyan? Ha? Do you think mga kababayan walang tao sa likod niyan? Unang-una, yung statement ni Madriaga ginagamit sa kanyang impeachment complaint. So sa madaling salita, yung mga tao na nag-file ng impeachment ni Sara at gamit itong mga testimonya ni Ramil Madriaga at affidavit, ay syempre po protektahan yan noong mga kongresista na yon. Sino ba yung, di ba mga kababayan, sino po ba yung nag-endorso nitong impeachment ni Sara na ginagamit itong affidavit ni Madriaga, di ba si Abante? Bukod kay Abante, meron pang isa, sino ba 'yun? 'Di ba? At walang koneksyon sa labas kaya di makakakilo, sabi ni Ma'am Ay Malayko. Iyon nga mga kababayan ang problema. Kaya madali ni Sarang ganito, madali niyang makasuhan pero hindi niya iniisip na yung mga kongresista na gagamitin ang statement ni Madriaga or affidavit ay talagang poprotektahan nila si Madriaga kasi alam nyo kung bakit. Kung hindi nila poprotektahan si Madriaga, sa madaling salita, mapahiya sila dun sa kanilang complaint at mawalang saysay yung kanilang complaint. So sa madaling salita mga kababayan, poprotektahan talaga yan. At sabi pa nga ng mga kababayan, sabi pa ng House of Representative, eto pakinggan ninyo mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo Wait lang. Madriaga. Imbestigahan. Gahan ng Kamara. Alam ko mga kababayan, meron yan paiimbestigahan ng Kamara. Ito po, pakinggan ninyo. Mga kababayan. May ads lang. Masasabi na ito na talaga yung boto ng bawat isa. Pero sa tingin niyo po ba, is this a manifestation na kumbaga maraming gusto nang ma-impeach itong si VP Sara? Hindi naman po sa maraming may gusto, kung hindi sa sustansya po ng deliberasyon, Patay. marami po sa kanila nakinig at sa akin pong paniniwala ay naniwala na meron pong substance. In fact, kung makikita po ninyo, yung ibang bumoboto sa ibang grounds or nag-o-oppose ay bumoto rin sa pangkalahatan dahil ang pinagbotohan po kasi namin hindi per grounds, kung hindi per impeachment complaint. Oo. At napag-usapan nga po yung nilalamanan noong impeachment complaints. Sa tingin niyo po ba, finally, ito'y magkakaroon na siya ng chance para maipagtanggol yung kanyang sarili? Dahil yun din naman yung inaasam-asam natin na simula pa noong nagkaroon ng unang batch ng impeachment complaints ay yung sagutin niya yung mga itinatanong sa kanya. Ayan na. Well, tama po kayo dyan. Lalo pat ang naging desisyon naman po ng Korte Suprema ay wala naman po sa merito ng impeachment complaint. Bagkus ito po ay na-declare na unconstitutional yung unang impeachment complaint base lamang po sa procedural defect na kanila pong sinasabi. Na sasagot o tutugon itong si VP Ito po ay magiging diskarte naman ng Ma'am kanilang Kanji, hello abogado. po. Komite. Laya at saka ng region. Ng 1/3 vote sa dito sa impeachment complaints against the Vice President. Do you share the same time na ito ay 2 buwan lamang. Pwede itong lumagpas kasi ang binibilang po dito yung araw na nag-conduct ng session impeachment complaint. Isa sa mga naging testigo is si Ramil Madriaga. Ayan Pero na. ang sabi ng abogado niya, may mga pagbabanta sa buhay ni Ramil Madriaga. Meron po bang control doon o meron po bang maaaring gawin ng Kamara patungkol po? Ayan, pakinggan nyo mga kababayan so sa ngayon mga kababayan, hindi lang po NBI itong malalapitan ni Ramil Madriaga. Pakinggan po natin ang reaksyon at pahayag ni Congressman Joel Chua, mga kababayan ng 3rd District ng Maynila, kung meron bang magawa ang Kamara or House of Representative para maprotektahan itong si Madriaga. Dito sa kaligtasan ni Madriaga. Meron po, pwede pong, kung makikita po namin ng komite na valid po yan, pwede po namin na i-request na mai-transfer po siya sa kanyang piitan Hala. at pwede po manatili sa kustodiya ng Kamara. House
in the meantime, habang ito po ay dinidinig para po ma-secure po ang seguridad ng aming testigo. Hala. So, ibig po sabihin, pwedeng sa premises ng Kamara, mamalagi itong si Madriaga kung makikita ng komite na meron ngang pagbabanta sa kanyang buhay. Tama po kayo, po pwede po yun. Okay. Pero sa ngayon po, may movement na po ba? May request na po ba from the committee o wala pa? Wala pa po akong nababalitaan, hindi pa po nasasabi sa amin ng aming chairman. Ito po ay nalaman ko lamang doon po sa sulat at via social media. So wala pa kasi ang medyo kasi delikado doon kung Joel, baka mamaya yun nga malusutan at may mangyari, wag naman po sana habang siya nga ay nakakulong. O sa kaya ibang nga, lugar. 'di ba? Masalisihan. Tama po kayo. I suppose Masaksak, na nakikipag-ugnayan na malason. ang aming committee chairman, si Chairwoman Kasi actually mga kababayan, nangyari na po yan, no? Hindi lang po isang beses, kundi nangyari din po yan kay Mayor Espinosa, no? Tatay ni Kirwin Espinosa, na kahit nasa loob ng kulungan, ang sabi, pumasok daw yung mga pulis doon at ang sabi ay nanlaban daw itong si Mayor Espinosa. Paano daw nangyaring manlaban si Mayor Espinosa? Nakadetain na yung tao, orange na yung damit, bakit nagkaroon ng baril? Samantalang yun namang kapwa detainee doon ni Mayor Espinosa ay nakapagtestigo na ang sabi niya ay plinantingan at nilagyan ng baril yung kamay ni Mayor at saka pinasok daw doon ng mga pulis at pinagbabaril. So pati daw mga jail guard, no, pati ang doon warden ay hindi nakapalag kasi bigla daw bumuhos itong napakadaming pulis na pumasok doon sa kulungan. Kaya delikado yung ganyan Delikado yung ganyan mga kababayan, no? Malay natin either mag-utos sila doon, 'di ba? Mag-utos sila doon ng isang nakakulong at sabihin saksakin mo si Madriaga, diretsuhin mo sa liig, 'di ba? O para hindi hindi na mabubuhay, or else yung doon sa pagkain nila, sabihin o utusan lalagyan ng lason pagdating kay Madriaga, yung kainan ni Madriaga lagyan ng lason para may rason na mamatay, 'di ba? Or di kaya biglang magkaroon ng riot sa loob ng BGMP. Diba? Isasadyain, may gagawa ng kaguluhan, which is mga kababayan, minsan nakikita natin yan sa mga palabas, sa mga movie, no, sa telebisyon. Minsan hindi lahat sa telebisyon lang, minsan sa personal may ganyan, di ba? Actual, nako po. District Luistro sa mga bagay na yan. At tingin ko naman po ay aware na rin po siya dyan. At lalo na yung testimonya ni Madriaga ay isa doon sa mga bagong nilalaman ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Tama, di ba? Tama po kayo. Okay. As a committee chairman dito sa public accounts, ito bang mga statement naman ng kumbaga argumento na ginamit ni Congressman Ayun, so narinig nyo mga kababayan. Kaya kailangan talaga na itong si Madriaga ay talaga mailipat, no, ng kulungan or malagay siya sa pinaka-safe, which is katulad kay Kibuloy. Kung naalala ninyo, si Kibuloy parang nasa Krami yata nakakulong, di ba? Mga kababayan, dapat malipat na talaga yan. Or else doon na lang siya sa loob ng NBI, sa detention ng NBI. Or else dalhin na lang siya doon sa Congress, di ba? Kung saan dyan sa Congress, bawat kongresista may mga sariling opisina yan. Edi doon na lang siya sa detention center ng Congress. Diba? Alam naman natin doon na mas safe siya, or di kaya sa loob ng NBI, mas safe siya doon, or sa Krami. Mismo sa loob ng Krami, may mga detention facility naman dyan sa Krami. At least, pagka natapos na itong impeachment at natapos na siyang magtestigo, pwede na siyang ibalik kung saan siya kinuha. Kasi sa ngayon mga kababayan, medyo mainit po ito. Kasi bakit? Hindi to usaping kwento lang hindi to usaping kanto lang. Bakit? Vice President yung binangga niya, aligasyon niya laban sa Vice Presidente. Alam nyo naman mga kababayan, Vice Presidente, makapangyarihan yan. Kahit sabihin nating walang kwenta yan, may mga nauuto pa rin yan di ba? At syempre, ay ano bang gamit ng pera? Sa ngayon nga, sa sobrang mahal ng gasolina na teknika nitong, 'di ba, sa sobrang mahal ng bilihin at mahal ng gasolina, sino bang hindi papatos? 10,000 lang patayin mo si Madriaga, mamamatay talaga 'yan. Sino bang hindi papatos sa 10,000? Subukan mo maglakad mula Quiapo papuntang Divisoria kung makakita ka ng 10,000 cash. Wala namang ganon. So kahit sino po mga kababayan, papatos talaga diyan sa hirap ng buhay.
Lalong-lalo na ngayon, teknika nitong mga nagmamay-ari ng gasolinahan na isinasara at sabi, wala na daw, ubos na daw, tapos ending, tsaka nila bubuksan pagtaas na ang presyo. Kaya mga kababayan bago tayo magtapos sa topic na yan, bago tayo lumipat sa ibang topic, nais ko lang pong ipaano sa inyo na wag po kayong basta-bastang maniwala na may mga gasoline station na nagsasara kasi naubusan ng gasolina. Hindi po ganun yun. Mga kababayan, matatawa na lang po kayo kung mag-isip, marketing strategy yan. Bakit? Sa ngayon, maraming mga gasolinahan ang magsabi ipinasara nila kasi wala na daw stock dahil sa gulo sa Iran at ng Israel at Amerika. Pero mga kababayan, maraming stock po yan. Ang teknik lang nila dyan, isasara nila yung kanilang tindahan tapos bubuksan nila yan, mataas na yung presyo. Ganyan po yan mga kababayan. O, sa ngayon, sa mga gustong bumili ng gas, bumili na po kayo. Kasi bakit? Sa after next week yan, tataasan nila yan. Tataasan nila yan, mga kababayan. Ganyan ang teknika nito mga nagmamay-ari ng gasolinahan. 'Di ba? Kaya yung mga balibalita ngayon sa Manila daw, tapos sa Valenzuela, sa Gapan, sa Nueva Ecija, may mga ganyan-ganyan daw nagsasara ng gasolinahan. May karapatan naman po silang magsara mga kababayan kay tindahan nila yan. Pero hindi po totoong walang gasolina yan. Ang teknik kasi ng mga nagmamay-ari ng mga gasolinahan dyan ay sinara nila, bubuksan nila yan kapag magmahal na ang presyo. Wag naman sanang masunog. Para hindi mag-goodbye ang kanilang negosyo. Paano kung biglang nagliyab yung gasolinahan? Di ba? Baka mamalasin pa. Wag naman sanang masunog. Kasi alam niyo sa totoo lang, itong manggulang ka, manglamang ka sa kapwa mo, may karma yan. May karapatan naman sila mga kababayan na isara nila kasi tindahan nila yan. Pero sa ngalan na naubusan ng gas, huwag po kayo maniwalang maubusan ng gas kasi bakit? Hindi lang naman po Iran ang magbibenta ng gas. Marami naman, may Brunei naman po nagtinda ng gas Hindi lang na may Europe naman Bakit Iran lang ba nanggagaling ang gasolina? Hindi lang naman Iran? Kaya mga kababayan, huwag po kayo ang ginawa nila dyan, tinatago nila yan. Tapos siya kanila bubuksan kapag mahal ng presyo, tataasan nila. Huwag naman sanang masunog yung gasolinahan ninyo. Kasi pagka yan po ay nagliyab, ay goodbye, mauubos na. Walang kwenta yung saysay na taas ng presyo, kung nasunog naman. Diba? So yun po yun, mga kababayan. Diba? Walang saysay.